Isang linggo pa lang ang nakakalipas sa NBA season na ito, meron na agad blockbuster trade na naganap. James Harden at PJ Tucker na trade na sa LA Clippers para kanila Nick Batum, Marcus Morris, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. at multiple draft picks. Sino ba ang lamang sa trade na ito at ano ang opinion ko tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Clippers mas naging loaded pero kukulangin sa size. Napunta din si James Harden sa kanyang preferred trade destination at sa pagkuha ng Clippers sa kanya, mas lalo silang naging loaded this season. Magre-reunite ulit sila Harden at Westbrook na naging magkakampi sa OKC at Houston. At syempre kasama nila ang dynamic duo ng Clippers na si Paul George at Kawhi Leonard. Mas lalong naging star-studded ang Clippers team na ito dahil dito pa lang sa 4 na players kaya nang mag-average ng at least 20 points per game at meron pa silang dalawang triple-double threats in Harden and Westbrook. Pero ang issue ko sa trade na ito ay ang kakulangan ng size, depth at future ng Clippers. Sa current lineup nila ngayon after the trade nawalan sila ng depth pagdating mo sa forward positions at wala silang legitimate power forward. Para silang Phoenix Suns pagdating sa star power. Pero unlike Phoenix, kulang na kulang sila sa depth at talagang all-in sila sa kanilang championship window this year. Kaya abangan natin kung ano ang magiging performance at kung papaano ang chemistry nitong Clippers team na ito ngayong nasa kanila na si James Harden. Good riddance, James Harden. Sa kampo naman ng Sixers, massive win para sa kanila to. At tulad ng sinasabi ko sa mga previous videos ko, kailangan tanggalin ng Sixers ang distraction sa kanilang team this season. At finally, nagawa na nila ito. Oo, malaking kawalan talaga si James Harden para sa kanila. At ako personally sa tingin ko, fit talaga si Harden sa system ng Sixers. Pero mas importante sa Sixers ngayon ang ikumbinsi at pasayahin ang kanilang franchise player na si Joel Embiid. Kasi the more na distracted ang buong team, the more na magiging unhappy itong si Joel Embiid. Kaya good riddance talaga ito para sa Sixers. Ngayong na-trade na si James Harden, talagang si Tyrese Maxey na ang magiging number 2 guy para sa Sixers team na ito. In the first 3 games this season, si Tyrese Maxey ay nag-average ng 30 points per game, 6 rebounds at 6 assists at kung magtuloy-tuloy ito hindi malabong maging all-star siya this year. Para naman sa mga nakuhang players ng Sixers, sa tingin ko ang magkakaroon ng immediate impact dyan ay si Nick Batum at si Robert Covington. Pero mas excited at mas naiintriga ako kay Kenyon Martin Jr. Anak ng dating all-star na si Kenyon Martin. Isang 22-year-old 6'6 forward na kayang maglaro ng small or power forward. Nanggaling siya sa Houston Rockets last year at dun nga ay nag-average siya ng career highs in points, rebounds, and assists. Kaya sana mabigyan siya ng pagkakataon ng Sixers para magpakitang gilas. Final thoughts. Marami siguro sa inyo ang magsasabi na panalo ang Clippers dito. Kasi syempre James Harden yung nakuha nila at naiintindihan ko naman kayo dyan. James Harden para sa mga role players at draft picks, sobrang win ito para sa Clippers. Pero ang hindi naiintindihan ng karamihan ay yung peace of mind na nabigay ng Clippers para sa Sixers team na ito. Mahirap maglaro ng merong issue na kinakaharap ang iyong team at mas mahirap din yung pairamdam na nako-hostage yung team mo dahil sa kaartehan ng isang player. Kaya ngayong wala na si Harden sa Sixers, mas makaka-focus na sila sa kanilang goal this season, ang makarating man lang sa Eastern Conference Finals. Kaya para sa akin, ang winner sa trade na ito ay ang Philadelphia 76ers. Dahil maliban sa peace of mind na nabanggit ko, mas naging loaded ang kanilang forward rotations na akuha ng young prospect in Kenyon Martin Jr. At most importantly, nakuha nila ang mga draft picks ng Clippers in 2028. Kayo, sino sa tingin nyo ang nanalo sa deal na ito? Clippers ba or Sixers? At sa tingin nyo ba mag-workout ang Fantastic Four na ito ng LA Clippers? Let me know your thoughts in the comment section below at maraming salamat sa laging pagsuporta at sa pagnood ng videos ko. Hanggang sa susunod kong content, peace!